When Duterte ran, he said, it will be bloody. And we Filipinos, we are aware of it. We are aware of it that there will be blood. And I choose to vote for him because he has the guts and he has the balls. Why, of all people, it became a mistake when a certain president na alam namin, nararamdaman namin na may presidente kami. It became a mistake when he listened to us and he delivered what we want. If it's gonna be bloody, then let it be. Because we want change. And I want to say this, if the really ICC want the real mastermind for this war on drugs, why don't they get the 16 million Filipinos who voted for this guy? It is the 16 million Filipinos who want Duterte to walk the talk of the war on drugs. Tayo na nanonood outside, tayo na nakaka-experience ng magandang gobyerno na dapat hindi na natin kailangan lumabas ng bansa at magmakaawa, maging atsay, uuwing nakakahon. Gusto lang namin ng gobyerno na nararamdaman namin na may nagbabago. Ayaw namin ng away. Why I voted for Marcos? Because I want to prove him na mali ang pamilya ng pagkakatingin sa kanya. Ang pamilya ko, they said, no, he's the son of a dictator, but I voted for him just for him to prove my family wrong. But I end up, alam mo ang nangyari? I end up proving them right. And that's the most ridiculous thing. Kung nagsasalita ako ngayon, hindi yun dahil galit ako kay Marcos, galit ako sa sarili ko because I believed in him. I really believed his advocacy. Ang dami kong kinaaway, ang dami kong kinalaban just to get into... I don't even imagine that 5 years from now, 4 years from now, I will be here standing in front of the Hague, ICC International Criminal Court. Because, you know, I believe in people that deserves chance and chances. That's why I voted for Marcos. That's one of the reasons. And it hurts me to see kung ano na ng itsura ng bansa na meron tayo ngayon. It hurts me to see na ang mga taong pinagkatiwalaan natin na ilagay at sa gobyerno ang siya mismong nananakit sa ating mga Pilipino. That pains a lot. It really pains a lot. Tapos, while I was watching the news, I heard this popular people, the politicians, saying, yeah, it could be much better. Siguro mas worth na ilagay natin si Duterte sa the ICC because Duterte might not get a proper justice here in the country, which is stupid. I find it stupid. It's the slap of the intellect of every Filipino people. This is the kind of people na nilagay natin, binoto natin, tapos you even then did not believe that the justice system na meron tayo ngayon sa Pilipinas. Just the fact na dalhin mo ang isang Pilipino na walang ginawa kundi makinig sa gusto ng tao. When Duterte ran, he said, it will be bloody. And we Filipinos, we are aware of it. We are aware of it that there will be blood. And I choose to vote for him because he has the guts and he has the balls. Why, of all people, it became a mistake when a certain president na alam namin, nararamdaman namin na may presidente kami. It became a mistake when he listened to us and he delivered what we want. If it's gonna be bloody, then let it be. Because we want change. We are tired. We don't want bullshit anymore. We just want change. Binigyan niya kami ng assurance that everything will be okay. Tapos ngayon may presidente na he walked the talk, and all of a sudden, these people
is crucifying him. What a very hypocrite and very, very stupid mindset that our country is getting into now. Is it a mistake to follow the will of the people? And I want to say this, if the really ICC want the real mastermind for this war on drugs, why don't they get the 16 million Filipinos who voted for this guy? It is the 16 million Filipinos who want Duterte to walk the talk of the war on drugs. And suddenly, why don't they just bring all the 16 million Filipinos that voted for Duterte here? And I find it ridiculous now na ganito ang nangyayari sa bansa natin. I'm not a politician. I have nothing to do about this politics. It's just that what is happening in our country, tayo na nanonood outside, tayo na nakaka-experience ng magandang gobyerno na dapat hindi na natin kailangan lumabas ng bansa at magmakaawa, maging atsay, uuwing nakakahon. Gusto lang namin ng gobyerno na nararamdaman namin na may nagbabago. Ayaw namin ng away. Why I voted for Marcos? Because I want to prove him na mali ang pamilya ng pagkakatingin sa kanya. Ang pamilya ko, they said, no, he's the son of a dictator. But I voted for him just for him to prove my family wrong. But I end up, alam mo ang nangyari? I end up proving them right. And that's the most ridiculous thing. Kung nagsasalita ako ngayon, hindi yun dahil galit ako kay Marcos, galit ako sa sarili ko because I believed in him. I really believed his advocacy. Ang dami kong kinaaway, ang dami kong kinalaban just to get into... I don't even imagine that 5 years from now, 4 years from now, I will be here, standing in front of the Hague, ICC, International Criminal Court, talking, fighting against my fellow kababayans, which is ridiculous. And the most stupid thing na ginagawa ng mga inaasahan natin sa gobyerno na dapat nagtatanggol sa atin, alam natin ang tingin sa atin ng mga banyaga. We Filipinos, we are popular to be maids, caregivers, all sorts, yung mga mukhang atsay. Hindi tayo magmamalaki because we are well-known engineers, scientists, all sorts of that. But people are well-known to be OFW, mostly housemaids. Tapos dalhin mo ang isang Pilipino na binoto ng 16 milyong Pilipino sa The Hague, hayaang husgahan ng isang banyaga na wala namang alam kahit 3 salita siguro sa salita natin. Hindi nila alam ang kultura natin. You allow that? That's a slap to every heroes and Filipinos that fought for our freedom. And that pains me. It pains me kasi mali. Kung mali is mali. Huwag nyo nang gawing tama. At saka huwag nyo na kaming gawing bobo. Hindi mga bobo ang mga Pilipino ngayon. Gusto ko lang sabihin sa mga tao na nasa kapangyarihan ngayon, ibang Pilipino na ang kaharap nyo ngayon. Hindi na mga panahong Pilipino ng panahon ng Fraile. Hindi na to Pilipinong panahon ng mga Espanyol. Na kaya nyong paikutin. Ipasok nyo sa sarili nyong naratibo. Hindi na ganitong Pilipino ang nakikita nyo ngayon. Matatalinong Pilipino na, may kakayahang mag-travel abroad. Do you see the truth? Do you hear the truth? But you're still trying to put in our mouth the lies that you want to spread to us. And this is stupid, this is ridiculous, and a slap to every Filipino's intelligence. Nakakasakit kayo ng damdamin. Akala nyo natutuwa kami mga Pilipino. Alam nyo kung bakit kami mga Pilipino ang nakikipaglaban? Madalas na nasa abroad. Kasi gusto namin maranasan ng pamilya namin ang magandang sistema na nararanasan namin dito. Pagod na kaming mag-abroad at maging gawang sangkalan ng gobyerno na para kami tawaging bayani. We don't want to be a heroes. Who want to be a hero anyway? Who want to sacrifice your family, live abroad, and be
breadwinner for the rest of your life until the end of your retirement. Nobody want to be a hero. Wala. But we have to. At yan sana ang makita ng gobyerno na ayaw naming maging bayani. Gusto namin alagaan din kami. You take care of us. We put the economy, please. Stop showing to international people that we Filipinos are stupid. What you did to Duterte, what you are doing to our country now, you're really proving us here, Filipinos who are here abroad watching from a distance, that we are really making our country look like a stupid shit. Para tayong mga tanga, akala nyo naniniwala pa kami? Naniniwala pa kami na may pagbabago? Akala nyo yung flood control na yan? Hindi namin alam. Kahit paulit-ulit nyo pang paikot-ikutin kami, ipasok nyo pa kami sa mga sarili nyong saya. Hindi nyo kami papaniwala na may mapapanagot sa panahong ito. I don't think so. I don't fucking believe unless you walk the talk. You walk the talk and then we believe. Hindi yung puro kayo ngaw here, there, and everywhere. This is totally politically motivated. Yung nangyari kay Digong, I'm not a fan. I just want to tell the truth. What I see, how I feel, that people, you are making us look like stupid internationally. Pag ang Pilipino may ginawang masama abroad, ang unang iisipin ng mga tao na nakatira doon, ayan ba yung mga Pilipino? Pilipino pala yan? Ayan pala yung mga ugali ng mga Pilipino? Tapos dadalhin mo ang presidente na binoto ng 16 million Filipinos dito sa ICC. You really proved him right na mga stupid tayo. Kasi you do not trust the judiciary, you do not trust the people, even you, hindi nyo kayang pagkatiwalaan ng mga sarili ninyo. Kayo, nagkakagatan na kayo na parang mga aso. Para kayong mga may rabies, wala kayong pakialam. Kahit sagasaan nyo ang kapwa nyo Pilipino. Anong klase mga Pilipino kayo? Alam nyo ba, we fought so hard for this freedom. Our ancestors died for this. True. And then what you did, you brought this guy, 80 years old. You do not even have the guts to file a case against him in the Philippine court. That's cowardness. You are all cowards. You cannot face your enemies. Kami na nagsasalita ngayon, we are not paid. I am not paid either. I am doing this because I see what is the wrong in our justice now. I find it ridiculous. I find it stupid. And I have to say what I have here in my brain. Na kung anong ginagawa nyo, hindi tama. But parang awa nyo na, itama nyo yung mga mali nyo. Kasi buong angkan nyo, dadalhin ang mga kahihiyang ito. Hindi ba kayo natatakot? 20 years from now, they will look at you and say, oh, fuck, this is the guy who make the Philippines stupid like a laughing stock right there. And then everything you do will represent us. But it does not define us, it defines who you are. Wala kayong mga awa. Lulukohin nyo kaming mga Pilipino, harap-harapan nyo kaming ginagago. Akala nyo naniniwala kami, napapaniwala nyo kami kahit magsanib puwersa pa kayo. Puro media, prop-ops, lahat gusto nyong maging maganda sa paningin ng tao. Akala nyo naniniwala pa kami? Do you really believe, we believe all the lies that you brought on the minds of the Filipino people? Do you really believe we do not see the reality of what you are doing? What is behind it? Who is behind this? Hindi kami mga bobo. Huwag nyo kaming gawing gago. Ginagawa nyo kami mga bobo eh. Hindi naman mga bobo ang mga Pilipino, di ba? Kaya nga, ang hirap papaniwalain kahit magsanib puwersa pa kayo. Hindi nyo mapapaniwala ang mga Pilipino. Ulitin ko, ibang Pilipino na ang kaharap nyo ngayon. Hindi na mga Pilipino
na kaya niyong paikot-ikutin sa mga palad niyo. Those Filipinos na mayroon ngayon kayo, ang mga Pilipino na nakakakita ng totoo, they can see and read between the lines, the patterns where it is heading. Kung anong nangyayari sa mga buhay ninyo, ginusto nyo yan. Hindi nyo ginawa yung tama. At if you don't believe in God, you should believe in karma. Because you will reap what you sow. It just may not be now, but I'm pretty sure it will happen. At dapat matakot kayo. Maawa kayo sa mga Pilipino na ninanakawan ninyo ng karapatan na magkaroon ng magandang buhay. Maawa kayo sa mga nanay at tatay na walang choice kundi mag-abroad. Dahil hindi kanyo kayang bigyan ng seguridad sa sarili nating bansa. Maawa kayo sa mga mag-anak na nagkakaroon ng alilang, nagiging ulila dahil pinili ng mga magulang nila ng mga ibang bansa at lumaki na walang magulang. It was not because they wanted, it is because they have to. And it is really a slap. Kung ang ibang bansa, they are giving goods, nini-import nila ang magagandang bagay na mayroon sila sa bansa, to be well known. Tayo, tao, ang pang-export natin. Tao, hindi cellphone, hindi pagkain, tao. Tao ang ginagawa ni ating export. Mabuti sana kung engineer, kadalasan, o abogado, or whatever, kadalasan at say, katulong, pag